Si Romina ay isang maganda at mabait na babae na nakatira sa isang maliit na nayon kasamang asawa niyang si Lando at ang kanilang anak. Nakatira rin sila sa isang simpleng bahay kasamang nanay ni Romina. Nagsimulang kwento ng pakiusapan ni Romina si Lando na manatili muna sa bahay dahil ilang araw na itong nakikipag-inuman sa mga kaibigan. Ipinaliwanag ni Lando na nakikiramay lang siya sa kaibigan na nagdadalamhati. Sinubukan ni Romina na makipagbakbakan pero buo na ang desisyon ni Lando na umalis ng bahay. Sinabi ng nanay ni Romina na may hinala siyang may ibang babae si Lando. Malungkot namang umamin si Romina na matagal na siyang hindi sinisisid ni Lando. Pinayuhan siya ng kanyang ina na bilang asawa, dapat ipaglaban niya ang kanyang karapatan. Habang nag-iinuman ang mga kaibigan ni Lando, hinanap nila siya. Sabi ni Antonio, nasa banyo daw si Lando at iihi lang. Pero bago pa man siya makarating sa banyo, napansin niya mula sa bintana na may isang babae na nagbo-blow ng kandila ni Lando kahit di naman niya birthday. Bago matulog, naligo si Romina sa kanilang bahay. Habang naliligo, napilitan siyang mag-imagine dahil matagal nang hindi pinapasok ni Lando ang kanyang wonderland at hindi na ibibigay ang kanyang pangangailangan bilang asawa. Kinabukasan, pag-uwi ni Lando kasama si Antonio, narinig ni Romina ang kanilang pagdating at agad na inayos ang sarili para kay Lando. Habang kumakain, tinanong ng nanay ni Romina si Antonio tungkol sa kanyang kasintahan. Sumagot siya na simula nang umalis siya para magtrabaho sa Maynila, hindi na niya ito na-contact. Hindi natapos ni Lando ang kanyang almusal dahil nagmamadali siyang pumasok bilang security guard. Sinundan siya ni Romina upang tulungan siyang maghanda. Sinubukan niyang halikan si Lando pero tila umiiwas ito at nagdahilan na baka mahuli siya sa trabaho. Pagkaalis ni Lando, kinuha ni Romina ang bag ng asawa upang labhan ng mga damit. Sa loob ng bag, nakita niya ang isang plastic na supot mula sa grocery na may lamang sapatos ng babae. Sinukat niya ito pero masikip sa kanya. Dito napagtanto ni Romina na hindi ito para sa kanya at alam niyang niloloko siya ni Lando. Kinabukasan, isinama ni Romina at ng kanyang ina ang kanilang may sakit na anak upang ipagamot kay Albularyong Alfonso sa kanilang nayon. Doon nila natuklasan na kaya ng albularyo ang mangkulam gamit ang mga damit at larawan ng mga taong kasangkot. Kusang lumapit si Romina kay Alfonso upang humingi ng tulong na muling maakit ang kanyang asawa, dala ang mga damit at larawan ni Lando. Humingi siya ng tulong kay Alfonso para sa love potion. Pagkatapos ng ritual, binigyan siya ni Alfonso ng bote ng love potion na dapat inumin bago sila magsiping ni Lando. Subalit hindi nagtagumpay ang love potion dahil tumanggi pa rin si Lando nang subukan niyang makipagbakbakan dito. Sa mga sumunod na araw, ikinuwento ni Romina kay Antonio ang kanyang problema kay Lando. Naawa si Antonio at ibinunyag na may karelasyon si Lando na isang babaeng negosyante sa palengke. Wala nang nagawa si Romina kundi maluha dahil sa matinding emosyon at sa pagkaubos ng tubig sa kanyang karagatan. Nakiusap si Romina kay Antonio na matagal nang may pagtingin sa kanya na tulungan siyang maibsan ng kakulangan ng tubig sa kanyang karagatan. Kinabukasan, bumalik si Romina kay Alfonso na may intensyong saktan ng kabit ng kanyang asawa gamit ang bag na ninakaw niya kay Alice at nagbigay ng mas malaking halaga kay Alfonso para sa kanyang pangkukulam. Umaasa si Romina na magiging matagumpay ang kanilang plano. Matapos ang ritual, ibinigay ni Alfonso ang love potion na patuloy na iniinom ni Romina. Habang halos magkakabakbakan na sila ni Lando, may biglang tumawag at naputo lang mainit na sandali. Sinagot ang tawag at nagdesisyon si Lando na umalis dahil may problema siya sa trabaho. Si Lando ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang restaurant malapit sa palengke. Dahil sa kanyang pagdududa, tinawagan ni Romina ang katrabaho ni Lando upang alamin kung may emergency sa trabaho. Sumagot ang lalaki na wala naman. Sa halip na pumunta sa kanyang pinagtatrabahuhan, nagpunta si Lando sa bahay ng kanyang magandang kabit. Sa pagkakataong iyon, nagreklamo si Alice na parang nagliliyab ang kanyang katawan at nahihirapan siyang huminga na tila dulot ng pangkukulam ni Alfonso. Samantala, lihim na sinundan ni Romina ang kanyang asawa at napatitig sa motor nito na nakaparada sa labas ng bahay ng kabit. Sa sobrang lungkot, naupo siyang malapit sa dalampasigan. Lumapit ang assistant ni Alice at sinabing nakita niya si Romina na kumuha ng bag ni Alice noong nakaraang araw. Sumagot si Romina na ibabalik niya ang bag kinabukasan. Tinanong niya
niya ang dalaga kung nakaranas na ba ito ng pag-ibig at tumugon ng dalaga ng oo. Sinabi ni Romina na ganun din siya pero hindi na siya mahal ng kanyang minamahal. Biglang hinalikan siya ng dalaga na tila naapektuhan ng love potion ni Alfonso at naging mas masigasig ang kanilang tagpo kaya nagpunta sila sa pinakamalapit na kubo upang magpatuloy ang kanilang bakbakan gamit ng kanilang mga tahong. Kinaumagahan, nagpunta si Antonio sa trabaho ni Lando para pansamantalang palitan ng motorsiklo nito ng kanyang tricycle dahil may pupuntahan daw si Lando. Pagdating ng break time, nag-text si Lando kay Alice para magplano na kanilang mabilis na pagkikita. Sinundo siya Lando gamit ang tricycle at dinala si Alice sa isang malapit na dalampasigan kung saan sila nagkaroon ng matinding bakbakan. Habang nasa simbahan, tila nawawala na sa katinuan si Romina dahil sa bigat ng kanyang mga problema at posibleng epekto ng mga love potion na ginagamit niya. Lumabas siya ng simbahan at naglakad sa daan habang tumatawa. Tila nawawalan na ng pag-asa. Paubos na rin ang kanyang pera. Kaya nagpunta siya sa bahay ni Alfonso. May ipinapakitang kakaibang asal. Inakala ni Alfonso na ang pagbabago ni Romina ay dahil sa ritual. Pero sa totoo, nagkukunwari lang siya dahil hindi na niya kayang bayaran ng serbisyo nito. Balak niyang nakawin ang mga love potion ni Alfonso at nagawa niya ito habang busy ang matanda sa kanyang mga gawain. Ngunit hindi gaanon kadaling malinglang si Alfonso. Kasama ang kanyang assistant na si Glenn, nagplano sila ng hindi magandang gawain laban kay Romina sa pamamagitan ng pagpapanggap na tutulungan at pagagalingin siya. Habang isinasagawa ni Alfonso ang ritual, nilunok ni Romina ang love potion na ninakaw niya kanina. Nakababad siya sa ilog at tumatawa, tila wala sa sarili. Sinabi ni Alfonso kay Glenn na siya na ang bahala kay Romina at agad na naintindihan ni Glenn ang sinabi ng matanda na pasukin na ang kanyang kuweba. Maya-maya, nagsimulang mag-hallucinate si Romina at nakita niya si Glenn na parang kamukha ni Lando. Dahil dito, inakala niya na ang kaharap niya ay ang kanyang asawa at sinubukan niya itong akitin. Inilatag siya ni Glenn sa ibabaw ng malapad na bato at pinayagan siyang maglakbay sa kanyang paraiso. Habang abala sila sa sandaling iyon, bigla siyang natauhan at napagtanto na si Glenn tala ang lalaki at hindi si Lando. Tumakbo si Romina palayo sa lugar at diretso siyang pumunta sa bahay ng kabit na kanyang asawa. Nandun si Lando at busy na nag-aararo sa bukirin ni Alice. Walang pagdadalawang isip na pumasok si Romina sa loob ng bahay at inilabas ang lahat ng galit at sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim dahil sa mga pagkakamali ni Lando. Matapos ilabas ni Romina ang lahat ng kanyang sama ng loob, biglang umepekto ang love potion. Kahit naguguluhan silang tatlo, inimbitahan pa rin ni Alice si Lando na magsimula silang magkakasama ng isang matinding digmaan. At pagkatapos ng digmaan ng tatlo, umalis si Romina sa bahay ni Alice at kinausap si Lando sa labas. Seryoso niyang sinabi na hindi na siya kailangan at wala na ring dahilan para umuwi pa ito sa kanilang tahanan. Dahil sa matagal niyang pagdurusa, nagdesisyon si Romina na tapusin ang kanilang relasyon. Nagtapos ang pelikula sa eksena kung saan inilalagay ni Romina ang kanilang mga gamit sa isang kahon at inaalis ang kanyang wedding ring.